ano man siya pulis diri? Yani kog police. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Good afternoon. How are you today, ma'am? I'm okay. How's our visit today with the former president? Yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, 60 billion of it. And it was decided that it should be returned. That's correct. Yes, to PhilHealth. And then we talked about the inauguration of or the inauguration on Sabato. Inspection. Opening of the Davao VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, my budget ang coastal road, ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin yun na lang. Bilang Davaoenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko.
VP Inday, on a different matter. Today, the determination of the medical records with respect to the competency of the former president. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam no kung nasubmit na ba yung medical records. Ang pinaka siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay, or perhaps you want to relay to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Oh, well, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan nating itawid ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question bang iba? Ma'am, pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung OBP na CCTV. Wala pong findings na ganon ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion. Congratulations doon sa Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina, pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung ano bang tawag? Unqualified opinion. And by the way, ma'am, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan. At yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin. At kahit man na bumaba or tumaas yan, na pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipagdialogo sa iunlad ng Pilipinas. Mura to. Okay. May iba pa bang question, guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinagawin pork barricade? Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no? Yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yun. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya yung mga insertions ng project. Thank you, ma'am. VP, just one last question. Yes. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no. So lalabas namin 'yan sa Monday. Tinatapos lang namin
Ngayon, meron lang ako mga edits and amendments doon. So, para may balita ka naman sa Monday, ang dami mo ng balita. Thank you. VP, are you okay for a photo ops? Yeah. Individual na lang. Individual? Para mabilis. Sige, dito tayo mag-start, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, masayang balita at mabuting balita ngayong araw pong ito, ha. Pinawalang bisa po ngayon ng Korte Suprema yung ginawa ng mga bangag na ililipat ang pondo ng PhilHealth, 69 billion, para gamitin para sa infrastruktura. Ay naku po, alam nyo naman po, tayo talagang at talagang layunin natin ay talagang para lahat ng Pilipino ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Alam nyo ba, dito nga sa aking karanasan dito sa Europa, no, dahil dito sa Europa ko natutunan yung universal healthcare na yan. Unang-una po sa Inglaterra nung ako'y nag-aral. Abay, na-shock talaga ako dahil nung ako'y pinapunta ng community nurse sa community center, ay binigyan na kaagad ako ng 3 buwan ng gamot at saka libre daw ang lahat ng aking blood test kada 3 buwan doon sa pinakamatandang St. Thomas Hospital kung saan din nagtrabaho si Florence Nightingale. At na-shock nga ako na wow, libreng-libre ang aking mga gastos, no, dahil under universal healthcare po talaga, hindi lang po yan insurance. Bagamat yung mga kaya magbayad, meron din nga talagang binabayad, no? Pero ito po talaga ay pagtugon at sa obligasyon ng Estado na ibigyan ng mabuting kalusugan ang mga mamamayan, no? Kaya napakabuti po talaga niyang universal healthcare na yan. Kakahiya nga po nung aking sa Kongreso, abay itong aking staff, hindi man lang pinalitan yung ministry to department. Talagang ginaya yung batas ng UK, no? Well, hindi po siya perfecto kasi ang nangyari, dahil ko talaga sanang buwagin yung PhilHealth. Bakit? Kasi pag PhilHealth, ang buong akala nila insurance. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba sa insurance at saka universal healthcare, sa insurance, yung mga benepisyo ng mga miyembro ay nakadepende lamang sa mga nakolektang premiums, no? Pero sa universal healthcare, talaga aminado tayo ng mga premiums para bigyan ng solusyon, no? Yung libreng paggamot at libreng gamot para sa lahat at kinakailangan tustusan ng pondo galing sa kaban ng bayan. Sa ating batas po, ang funding ng PhilHealth para sa universal healthcare ay manggagaling sa, number 1, budget ng pangtaunang budget. Kaya dapat po talagang binibigyan ng pangtaunang budget ang PhilHealth kasi hindi naman talaga sapat yung premium sa ibinabayad, no? Pangalawa po, yung sa sin taxes, kolekta po sa tobacco at saka sa mga alcohol, kalahati niyan talagang dapat mapunta sa universal healthcare. Tsaka kalahati ng kita ng PAGCOR, kalahati ng kita ng PCSO, no? At syempre meron pa rin doon sa budget ng Department of Health. Alam natin po na hindi sapat-sapat yan para sa ngayon ay magawa yung nangyari sa akin sa Netherlands, so dito sa Netherlands, na libre talaga ang aking operasyon. 2 operasyon na pong nagawa sa akin, isang major sa spine, at lahat po yan ay sagot ng universal healthcare ng Netherlands, no? Alam ko naman po na wala pa tayo sa puntong yon kasi naman unang-una ang Netherlands laking yaman kaysa sa Pilipinas, at pangalawa 15 million lang po ang katao nila, tayo 110 million. So alam ko na kinakailangan mag-ipon pa ng pondo para yung pondong yon ay magamit nga para sa universal healthcare. At saka hindi po yan parang parang pondo ng GSIS na dapat ini-invest. Lahat po kabuuan ng pondo na napupunta sa PhilHealth para lamang sa unang-una karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, at pangalawa para po pababain ang premiums na binabayaran ng mga miyembro ng PhilHealth. Kahit ano pa pong ibang dahilan ng paggastos ng PhilHealth, yan po ay labag sa batas. At dahil dyan po, yan po naging desisyon nga ng Korte Suprema, na ang pondo ng PhilHealth dapat mapunta lamang sa universal healthcare, hindi yan ginagamit sa infrastruktura. Dahil ang nangyari po sa oral argument, inamin nila na ba itong pera ng bilyon ay ginamit para sa tulay na nagkaroon na naman ng pondo galing sa South Korea government, no? Ang dahilan ng gobyerno meron daw supposedly crisis, no? At pag nagkaroon ng crisis pwedeng maglipat-lipat ang presidente ng mga pondo. Sabi ng Korte Suprema, hindi, kasi wala namang deklarasyon na merong krisis, dahilan para mag-exercise ng kapangyarihan yung presidente na maglipat-lipat ng pondo, no? At saka pangalawa, sinasabi pa ng presidente pero ito ay hindi kabahagi naging ruling, no? Kasi ito ay hindi naman talaga, kumbaga, ang issue na dinala sa
sa Korte Suprema kung ano yung kapangyarihan ng Kongreso at ng Ekotibo na gumastos galing sa unprogrammed funds, no? So maraming mga nagdi-dissenting dyan na nagsasabi nga na basta unprogrammed funds, yan talaga ay labas at labag sa saligang batas, dahil ang sabi nga ng ating saligang batas, wala dapat lalabas sa pondo ng kaban ng bayan ng mga representante ng taong bayan, at ang basbas ng mga representante ng taong bayan, yan ay sa pamamagitan ng pangtaunang batas na pinapasa na pantaunang budget. So, pero malinaw po sa desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa universal healthcare. Hindi po pwedeng gamitin yan para sa mga kalye, sa mga tulay, dahil yan ay para lamang sa kalusugan ng marami at bilang pangunahing healthcare sa Kongreso, ng 17th Congress. Sinasabi ko po, tama po ang Korte Suprema, dahil ang ating intensyon talaga, gamitin lamang ang pondo ng universal healthcare para darating tayo sa punto kung nasaan ngayon ang mga bansa ng Europa, kasama ang Inglaterra at Netherlands, kung saan ako nakinabang sa universal healthcare, na libre na dapat ang lahat ng gamot at libreng paggamot. Kung hindi man tayo makabigay ng libreng gamot at libreng paggamot, at least mas marami ng mga po pwedeng mabigyan ng pondo ng PhilHealth, nang sa ganon hindi naman masyadong masakit sa bulsa ng mga mamamayan. Pero sa ngayon po, dapat ang ating target magkaroon na ng zero billing para sa lahat, no? Siguro naman po pwede natin gawing zero billing yan dun sa mga pampubliko, mga hospital na pinupuntahan ng mga mahihirap, at hayaan na natin na yung mga mayayaman magbayad kung kakayanin naman magbayad, no? At least yung mga talagang nangangailangan na magkaroon ng zero billing, no? At sa tingin ko ngayon ay nagagawa na yan, no? Dahil sa batas na universal healthcare at saka dun sa malasakit na batas naman ni Senator Bongo. So complementary po yan, no? Pero sa totoo lang, yung malasakit, yan naman po talaga ay fina-fast track lang. Fina-fast track niya yung objective na universal healthcare. Ang objective talaga ng universal healthcare, zero billing para sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Sa tagumpay na kinakailangan ibalik ang pera na dapat na ang sabi ng presidente mismo, Presidente Marcos Jr. ay ibangag according to the sister. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat ibalik yan. Pero alam nyo pa, bukod doon sa deklarasyon ng Korte Suprema na mali ang nangyari, nagkaroon po tayo ngayon ng isang malinaw na basehan para i-impeach ang Marcos na sinasabi ni Amy Marcos na bangag. Pangalawa na po ito. Ang unang ground niya ay siyempre bangag, sang-ayon sa kanyang kapatid, no? Siyempre po yan ay impeachable dahil yan po ay betrayal of public trust. Siya po ang presidente, siya po nagpapatupad ng batas, pero dahil siya mismo ay lumalabag sa batas dahil ang paggamit ng droga ay illegal, talaga pong impeachable ground yan. Pangalawa, ito na naman po, no? Yung sinabi ng Korte Suprema na ito ay illegal, itong paglipat ng pondo galing sa universal healthcare ng PhilHealth papunta sa ibang mga gastusin. Ang sabi ng Korte Suprema, illegal yan dahil hindi para sa ibang bagay ang pondo ng universal healthcare. Kaya naman po, pangalawang ground yan for impeachment ni Marcos Jr. Antayin na lang po natin kung sino talaga ang maghahain ng impeachment complaint, at sana yung maghahain ng impeachment complaint isama na itong desisyon nito, dahil ito malinaw na malinaw. Korte Suprema na nagsabi illegal yan, at sinabi naman ng dating presidente ng PhilHealth, Ledesma ata ang pangalan nun, na siya naman po ay naglipat lang nitong pondong ito, Marcos Jr. Alam niyo, sa tingin ko, kung hindi siya bangag, alam niya na hindi niya magagawa ito Kasi ano ba naman yun? Miski hindi siya college graduate, malinaw sa batas, the funds intended for universal health care shall only be for the purpose of increasing the benefits received by the members or reducing the premiums. O ano ba naman mahirap intindi doon? Miski naman ikaw ay high school graduate, dapat naintindihan mo at nag-graduate naman siya sa LaSalle Green Hills. So sa tingin ko naman, yung common meaning ng batas ay madali naman maintindihan at hindi dapat na naging dahilan para siya ay mag-utos sa isang illegal na bagay. So bukod pa po dun sa pangangalaga ng Korte Suprema dun sa pondo ng bayan at pagsisigurado na yung layunin ng batas na ating sinulong na magkaroon ng libreng paggamot at libreng gamot ang lahat at wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, itong decision po ito ay sinyales na dapat na talagang patakalsikin sa pwesto si Marcos. Gumawa na naman ng isang impeachable offense. Itong paglabag po sa batas, ito po ay isang
betrayal of public trust o di naman kaya culpable violation of the Constitution, no? Dahil ang ginagawa nga po niya ay siya na mismo ang nag-aarrogate. Kumbaga, yung kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng pantaunang budget, yan po ay binaliwala niya. Dahil yung pondo na nakalaan ayon sa Kongreso dahil sila nagbuo ng batas, sa Universal Healthcare Law at saka yung mga special na batas, binaliwala ng Presidente. Yung Presidente, in saying na gagamitin ang pondo ng PhilHealth para sa ibang bagay, exercise legislative powers, which is also a culpable violation of the Constitution and also a betrayal of public trust. So dalawa po yung basihan para sa impeachment pagdating po dito sa PhilHealth. Hindi lang po betrayal of public trust dahil siya ay lumabag sa batas, kasama na rin po dyan yung arrogation of legislative powers which is culpable violation of the Constitution. Po sa desisyon nito wala na pong dahilan para manatili sa pwesto ang mga bangag. Ang mga bangag, gaya ng sinabi ng Manang Aimee ni Marcos Jr. ay dapat nagpapahinga na, nagpapagamot, nagpaparehab at nag-aalaga na lang ng matandang nanay. Alagaan ang sarili kasamang matandang nanay. Wala pong masama dyan sa sinabi ni Aimee Marcos at ako naman po inuulit ko lang. Dahil tayo naman ay mapagpatawad bilang isang lahi. Ang mga Pilipino na natin siyang patawarin kung ngayon pa lang susundin na niya yung kanyang Aimee Marcos at siya po ay magpapagamot na at mamahinga na, umuwi na, mamahinga, magpagamot, alagaan ang sarili dahil kahit papano naman ang buhay niya ay mas importante pa rin sa kahit anong titulo na siya ay mayroon. So mga kaibigan, today is a good day dahil ang Korte Suprema talaga namang pong sumaklolo sa taong bayan para masigurado na laban para sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga mahihirap na hindi makabayad ng gamot at paggamot ay mapupunta para sa ganyang mga gastusin. At nanggagalak po ako at nagpapasalamat sa Korte Suprema bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare dahil tinaguyod po ng Korte Suprema ang batas, tinaguyod po ng Korte Suprema ang karapatan ng kalusugan at tinaguyod po ng Korte Suprema yung pananagutan. Dahil siyempre, dahil nadeklarang illegal yung ginawa ng Presidente, meron po yung pananagutan. At yan nga po ay sa pamamagitan ng impeachment. So, marami na po tayong sandata para matanggal ang Marcos Jr. Kinakailangan na lang po gawin natin, gamitin natin ang saligang batas, gamitin natin yan sa mga mapapayapang mga pamamaraan, tanggalin na po ang hindi kayang mamuno gaya ni Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik At sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes ng Bayan, inyong Spokes ng Bayan, palagi nagsasabi, I love